Maituturing na crimes against humanity ang ilang inamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang drug war ayon sa ilang miyembro ng House Quad Committee. Sabi pa ng isa sa mga abogado ng mga biktima, admissible o pwedeng tanggapin ng International Criminal Court ang mga pahayag. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. For all of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility. Ako ang managot. At ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Dahil sa pahayag na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ng isang co-chair ng Quadcom sa Kamara, nasa Department of Justice at ibang ahensya na ang bola para mag-imbestiga. These cases could include crimes against humanity as penalized under Republic Act No. 9851, the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, genocide, and other crimes against humanity, and other criminal laws, not to mention the potential jurisdiction of the ICC. Pag hiniling po ng DOJ that we can turn over the documents, we will do it. Panawagan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, isumite ng Senado ang affidavit at recording ng pagdinig kahapon sa International Criminal Court. Sabi niya mahirap daw makamtan ng hustisya, lalo na kung ang inaakusahan ay isang dating Pangulo. Sa tingin ng isa sa mga abogado ng mga biktima ng war on drugs na dumulog sa ICC, admissible o pwedeng tanggapin ng ICC ang mga pahayag ni Duterte sa Senado. Dalawa lang naman ang tanong dyan, is it relevant? Is it material? Relevant o kadikit ba? O may relasyon ba yan doon sa pinag-uusapan na investigasyon sa ICC? Yes, tungkol sa war on drugs ni Duterte. Material, importante ba yung iharap sa ICC? Yes, kasi ito na mismo yung mga sinasabi niya. Pero sabi ng ilang co-chairs ng Quadcom, mas mainam kung korte sa Pilipinas ang hahawak sa kaso. Well, I have always been true to my statement since we started the EJK hearings that I'm not going to allow the ICC to get our documents for that. Parang mas maganda na domestically na lang siya ma-prosecute, no? Para pag halimbawa, ang DOJ nagsabi na mayroong prima facie evidence na dapat siya ay ma-prosecute at ni-charge ng court dito, hindi na siya papatawag ng ICC. Hindi ako pabor dyan sa ICC na ever since nagsalita na ako sa niyan dati pa. But of course, the international community is really watching. Now, kung magpa-fail po ang DOJ on doing their job on this matter, then the more na ICC will take cognizance. So I think it's really up to the DOJ to do their work. Kinukuna namin ang pahayag ang Department of Justice ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.